What's up, Kuis? Welcome back to my channel. Before we start, don't forget to subscribe, give me a thumbs up, and hit that notification button down below for more videos. What's up guys? Welcome back sa channel ko. So today, magdi-dinner ako. And at the same time, magkakain din tayo ng mga Korean foods na binili ko kanina lang after work. So ayun, so i-share ko lang sa inyo yung mga napili ko ng mga foods. Kasi actually humingi pa ako ng tulong sa mga Korean na ka-workmate ko para lang makapili ng mga snacks na pwede kong i-try at para pwede kong i-mukbang. For today, ito lang na muna i-try natin para makita natin kung ano yung mga lasa ng mga snacks ng mga Korean. Since Filipinos are really obsessed with Korean are really obsessed naman sa mga So since ang mga Filipinos naman ay obsessed sa Korean foods or mga snacks, so let's see kung ano nga bang So tingnan natin kung ano yung mga lasa nila. So titingnan natin kung ano yung mga lasa nila, kung matamis ba siya o hindi ganun katamis. Yeah, we will judge. So una, meron muna ako dito Dosirak noodles. Actually meron pa ako isa dito na hindi ko pa binubuksan. Yan. So it's called Dosirak noodles. Yan. Gusto ko siyang i-try sa inyo guys kasi na-try ko na siya isang beses, pero gusto ko lang ulit siyang ma-experience. So kanina nung bumili kami nung Korean workmate ko sa isang Korean store, naghahanap ako ng wooden chopsticks kasi sabi ko gusto ko ulit ma-feel yung vibes. Gusto ko ulit ma-feel yung vibes ng pagiging Korean. Hindi lang naman siguro Korean na gumagamit ng chopsticks, no? I think kahit naman Japanese or Chinese. Di wow. Gusto ko lang ma-experience ulit yung gumamit ng chopsticks. Pero actually hindi ako gumagamit ng chopsticks kapag hindi siya wooden sticks. Arte. Yan, so nag-request ako kung pwede siya maka-request ng libre para hindi na ako magbayad. You know, sayang din ang pera. So nakakuha ako ng libre. Actually binigyan pala ako ng mas marami. Soon, magpo-post tayo ng dried noodles. Dried noodles ba yung tawag? Basta yun, basta mga ibang noodles ng mga Korean. Meron ako mga ibang biniling mga pakete. So stay tuned for that on my next video para naman makita nyo. Kain muna tayo kasi hindi pa ako nagdi-dinner before tayo mag-snacks. Sana kumain na rin kayo guys. Tingin ko luto na tong noodles na to. Guys, kung gusto nyo makita kung ano yung kinakain ko, yan lang naman siya. First time na tinry ko to, this reminds me of Lucky Me. Yan, so Lucky Me ang actually nalalasahan ko sa kanya. Kasi yung smell niya at saka yung lasa niya, I believe na parang Lucky Me siya. Guys, hindi po ako ganun kagaling gumamit ng chopstick, okay? So, So, kung nagtataka kayo kung bakit ako nakasuot ng earphones, kasi actually earphone, kasi isa lang siya. Kasi nanonood ako ng GGV at the moment. So, medyo matagal na rin kasi ako hindi nakakapanood ng GGV. Kasi, yung mga nagbibigay sa akin ng mga comments na gusto nilang mag-react ako sa mga videos na mga kahit anong mga local paano ba sabihin yun? Basta yun na yun. Basta yung mga pwede kong i-react ng mga Filipino mga series. Hindi ko talaga ma-explain. Basta kayo nang bahala mag-explain. Diba? Kapag gumagamit ka ng chopstick, talagang feel mo na talagang para kang Korean, Japanese, Chinese, you know. Pero, to be fair talaga, ang sarap talaga niya, sobra. Talagang naalala ko talaga yung Lucky Me dito, yung beef flavor ng Lucky Me. Dapat talaga naglagay ako ng itlog, kaso lang, baka masyado na akong mabusog, kaya ayoko na maglagay ng kung ano pa. Kasi meron pa akong mga ibang taste test dito. So ayoko na magdagdag pa. Oop! Really yum. Oh! Ow! Ang init! Yum.
Actually, nag-try ako magmukbang ng mga noodles ng Nongshim, may mga different flavors na meron sila. Pero medyo hindi pa maganda yung camera ang ginagamit ko nun, kaya hindi ko tinuloy kasi medyo madilim, hindi ko siya na-post. Nakakatawa si Vice kasi kinakausap niya si James Reid, tapos ang tawag dito, nag-i-English siya pero hindi matuloy yung English niya. Speaking of English, sorry na didistract ako kay Vice. Para sa mga natataka kung bakit ako nagsasalita ng Tagalog ngayon, kasi meron akong isa sa mga subscribers, actually merong mga subscribers ko na comment na I should be speaking in Tagalog, diba? Na dapat daw nagsasalita ako ng Tagalog kasi syempre, diba, Pilipino naman tayo. Which is I totally understand that. Pero again, ayoko naman i-explain yung sarili ko kasi Pilipino naman talaga ako. Tapos magaling naman ako mag-Tagalog. Kaya ko naman magsalita ng Tagalog, nakakaintindi ako. Tsaka most of the vloggers na talagang ina-admire ko are mga Filipinos na. Yung mga iba sa mga workmates ko, gusto rin nila mapanood tong mga videos na ginagawa ko. Pero dahil alam naman natin kung gaano kahirap yung mag-edit ng mga videos para na maglagay ng caption. At number 1 na, baka mamaya mali pa pala yung caption na ilalagay ko kasi English. Pero sa totoo lang, mahirap mag-English, lalo na kapag hindi ka ganun ka-fluent, kasi sasakit yung ulo mo, dumudugo na yung ilong mo, at kakapilipit-pilipit na yung dila mo dahil sa pagka-try mag-English. Pero yeah. So gusto ko lang naman ibigay yung mga nire-request ng mga subscribers natin kasi syempre without them, wala naman din point or saysay yung pagpo-post natin ng mga videos, lalo na kung isa kang vlogger. Kasi syempre, diba, hindi ka lang naman din nagpo-post ng videos para lang naman sa sarili mo, pero syempre para rin sa mga nanonood na katulad nyo. So yeah. Meron ako ditong isang Korean na porridge. Actually, a sweet red bean and chestnut porridge na niluto ko kasi you have to put this in a microwave for 1 minute daw, sabi nung katrabaho ko. Kasi if you will notice, wala siyang mga translation ng English. Medyo mahirap maunawaan kung ano yan. So, translate na sa akin, the red bean Korean porridge. Masarap daw, lalo na kapag mainit pa siya. So, ininit ko siya ng 1 minute sa microwave. Yun. So, pinapalamig ko lang siya ng konti para makain natin. So, yeah, sa ganyan siya kalaki. Tapos, it comes with a small spoon like this, tiny spoon. Very convenient para sa mga namimili kasi syempre hindi nila kailangan maghanap o mag-worry pa, especially kung kakainin na sa labas. Pero I think pwede mo siyang kainin kahit na hindi mo siya initin, pero I think it's better daw kung magiging mainit siya. So 1 minute lang daw, magiging okay na siya at masarap. So siguro mag-move on tayo sa kailangan ko ng matamis. So meron din ako ditong parang bread dito na parang may bacon sa loob. Korean din ang gumawa niya. And also, ganito yung mga sweets din. Pero parang gusto kong itry muna tong choc chip. Ayan, choc chip siya. At least, ito meron siyang translation ng English. So at least meron tayong idea. This reminds me of Chips Ahoy. Kaya nung nakita ko siya, minention ko sa kanya talaga na, sabi ko, meron ako naaalala dito which is yung Chips Ahoy ng brand ng Philippines. Philippines man Chips Ahoy. Can you please comment down below kung tama ako? Kasi hindi ko alam kung tama ba ako. Yan, so ibuksan natin siya. Yung Tagalog parang barok, no? Ibuksan natin siya. So buksan natin siya para ma-experience natin. So para sa mga nagtataka kung anong posisyon ko, actually namamanhid na yung mga flags ko kasi naka-Indian seat lang ako dito sa side kasi kailangan ko kasi ng mababang side kasi yung mga table namin halos dito ay matataas. Oh, okay. Medyo hirap na hirap tayo sa pagbubukas ng quiz. So, ito yung itsura niya. Gawin natin yung kalat natin. So, ito yung itsura niya, guys. So, yan. So, sana nakikita niya. Yan. Yan. So, yun yung itsura niya. So, parang nga siyang Chips Ahoy. Parang siyang ganito ang size niya. Malambot siya. It's very soft. It's not very sweet. Tabilan natin yung mga tapos na. Tumapon pa yung sauce niya. Meron ako dito isang sample na spicy chicken almond stick. Yan. Kung makikita nyo. Yan siya. So, nung nakita ko siya, parang medyo naintriga ako kasi almond stick daw siya pero spicy. Spicy style siya. So, ang nasa unang nasa isip ko yung parang spicy noodle challenge na mga noodles ganun. Pero almond stick siya. Parang alam niyo yung mga pepero. So, dahil kumain na ng matamis, try natin siya.
mix sa maalat. So, meron tayo ditong taco chips. Yan. So, I think this brand din ng, it's Nongshim. So, brand din siya ng Korean. Ng Korea. Korea. So, basta lang natin siya. Please. Oh my gosh. Ano siya buksan? Struggle is real. Ayan, okay na. Ganito yung itsura niya. Ayan. Oh, look! Huggies, ano siya? Huggies fish, guys. Cute. Hindi siya masyadong matamis. Hindi siya masyadong maalat. Wala ko masyadong malasakam. Ito namang isa na to, hindi ko alam kung ano yung pangalan na kasi walang nakalagay, guys. Pero ang sabi sa akin nung Korean na workmate ko, masarap din daw to kasi may chocolate siya sa loob. Pero hindi kasi ako yung tipo ng tao na mahilig kumain ng mga parang something na merong feeling sa loob as possible. So hindi ko siya talaga hilig. So buksan natin siya. Tignan natin kung ano itsura niya, guys. Oh, look! Tignan nyo. Diba? Parang siyang ano, malambot siya. Malambot. Tapos, may chocolate lang siya. Hindi siya ganun kasarap, maybe. Pero okay naman siya. Next naman natin is itong hot zag. After kong kumain ng matamis na yan. So, try naman natin kung isang natin na hot zag. So, ganito yung itsura niya, guys. So, according dun sa may Korean workmate ko, hindi daw siya talagang parang Korean parang food, pero nakalagay dito is product of S Korea or South Korea. Ayan. Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Para siyang noodle. Malalagyan lang ng seasoning, pero medyo matamis siya. Meron. So, tingnan natin siya. Buksan natin siya. So, yan. Kala ko meron itong bacon. Yung kabila meron. Meron bacon yung kabila. Ayun, so meron siyang parang bacon dun sa loob. Ayan. Bacon ba yan o ham? Sauce. Talaga napatahimik ako. Hindi na ako nagkasalita parang habang kumakain. Yummy. Itong na to, European waffle siya. So actually, this comes in a big box. So meron siyang malaki niya. So pinipilit actually nung workmate ko na bilhin ko yung malaki nito kasi sabi niya, this is really worth it daw pag pinili mo o pag kinain mo. Pero sabi ko, gusto ko lang namang i-share muna para sa mukbang video ko, kaya hindi ko muna gustong bumili ng mas malaki. Meron siyang dalawang plastic. Kung makapagtapon lang, no? Parang kala mo may basurahan. Nakakita na ako ng mga ganito, pero hindi ko alam kung Korean siya. So, gawa siya ng lotte. Lotte ba to? Lotte ba ang pronunciation? Kung hindi ako mali, guys. I think lotte to. Guys, sorry napapatingin ako sa screen kasi dahil nga phone yung ginagamit ko.
Hindi ko maiwasan na tumingin sa screen kasi medyo malaki yung screen nga ng phone. Hindi ko na makita actually kung saan ako dapat tumingin. Kasi sabi nila, kapag low vlogger ka, kailangan daw tumitingin ka sa camera. Dapat daw hindi ka tumitingin sa screen. Kasi medyo may pagka-rude daw yun pag ganun. Kasi kung gusto mo lang maging vlogger, dapat daw hindi ka tumitingin sa screen kasi parang titignan mo lang ng sarili mo. Kapag nag-video ka, dapat daw hindi mo lang pinag-focus yung food, pero pag nakikipag-usap ka, parang meron kang tunay na kausap, kaya dapat talagang sa camera ka nakatingin. So, pag nilala ko ng video na to, doon ko malalaman kung nakatingin ba ako sa camera o hindi. Oh my gosh, naubos ko siya. Naubos ko yung sa buo. Not good. So, ang susunod natin is itong choco. Ano ba to? It's Cancho. Tingnan nyo guys, natatandaan nyo ba yung parang pretzel sa atin dati? Di ba yung pretzel na brand, meron siyang parang mga pwedeng gupitin sa likod kasi pwede mo siyang paglaruan. Ito yung natatandaan ko. Tingin ko meron pa rin yata ng pretzel na yun. Tapos I think ang brand niya is Jack and Jill. So yan, so tingnan natin kung ano yung itsura niya. Ito namang mukbang ko, parang hindi naman siya mukbang, parang almost unboxing kasi parang lahat ng mga pagkain na yung mga box. Nakakatawa. So ito yung itsura niya guys. Oh, yan. Ayan, sana makita niya. Yan. So yun yung itsura niya guys. Ito yung parang katulad ng ine-expect. Ito yung ine-expect ko actually dito sa may balls na to. Balls. So meron pa tayong isa na i-try. So ito naman, ito yung kanina sinasabi ko na nakikurious ako kasi chicken spicy. Spicy chicken almond stick daw siya. So, ko alam. Oh, okay. Oh, look. So it comes in long sticks like this, guys. Ito na laman niya. Tatlo lang. Try natin isa. Tingnan natin kung talagang maangaw siya. Kung talagang nagsasabi sila ng katotohanan. Oh, look. Tingnan natin kung maanghang talaga siya. Maalat na matamis na nakakabulunan yung mani at nararamdaman ko na yung anghang. Actually, pwedeng pang prank to. Kasi maanghang siya. Sobrang maanghang. Wow. Sobrang anghang na. Kasi napakain ako ng cookie kasi ang anghang. Kailangan ko ng tubig. Maanghang talaga siya. So, ito yung parang siyang bean yata. Tinapay na may bean. So, mahilig ako sa tinapay na may bean. Parang mga munggo. Parang ganun. Oh! This reminds me of hopya. Yum! Masarap. Pero, hindi natin pa pwedeng kainin lahat. Masyado na tayo marami nakain. Nararamdaman ko pa rin yung anghang ng stick na to. Medyo malakas yung pag-aanghang niya. So, ang pinakahuli natin na talagang na-excite ako na tikman is itong sweet red bean porridge. Ngayon may imit pa rin siya. So, buksan natin para makita nyo guys kung ano yung tsura niya. So, parang siyang alam niyo yung ano ba yun? Champurrado, ganun. Pero this is like beans. Hindi ko siya pwedeng ito guys kasi may sabaw siya, so tatapon. So, katulad ng sabi ko kanina, meron siyang maliit na spoon. Yan. So, ang galing kasi very convenient siya. Bakit palagi ako nahihirapan magbukas ng plastic? Yan. Ha, ang cute niya, diba? Haluinan siya. Oh, ano to? Oh, what's this? Ano to? Unahin natin siya. Hindi ko rin po yung lasa na, pero may kakaibang lasa. So, hindi ko siya gusto. To be honest, hindi ko siya gusto. So, siguro, pass muna tayo dito. Yeah, hindi ko talaga siya type. So,
Parang mas nagustuhan ko pa yung mga ordinary na mga foods lang. Nakapag-enjoy na ako sa mga food na pwede kong kainan. So, yun ang gusto ko sa mukbang kasi nakakain ka na, nagagawa mo pa yung kailangan mo i-gawin sa YouTube. Tapos, nakakapag-post ka pa ng new videos. Para sa mga gustong mag-subscribe dito sa YouTube channel ko, don't forget to hit that subscribe button down below. At para naman sa gustong mag-like sa video na ito, pindutin mo lang yung like button sa baba. Tagalog na Tagalog. I hope that you guys like this video. If you want to see more videos from me, don't forget to hit that notification bell button down below. So I will see you on my next video. Bye!